Guys, sorry, short lang tong intro na to. Sabihin ko lang na sorry na sobrang late nung first na pag-tutoring na video na nirelease ko and everything like that. So by the way, ang first lesson na gagawin natin today is about general math. Yung first lesson is Sir Francisco on graphing. Okay, so simulan na natin. Ayan, Shog. So, ang first equation natin, uulitin ko lang naman yung mismong tinuro ni Sir. So, ang given natin today, ang unang given natin is f of x is equal to x minus 2 over x plus 2. So, paano i-solve yan? Ang unang tatandaan nyo lagi is dapat mahanap muna natin tong apat na to bago everything else. So, hanapin muna natin yung x and y intercept, pati ang vertical and horizontal asymptotes. Okay, so hanapin muna natin yung x intercept. So, unahin muna natin yung x intercept. So, titingnan muna natin yung given ulit. Ayan. So, ang given natin is x minus 2 over x plus 1. Ngayon, pag hahanapin natin yung x-intercept is, hindi mo titignan tong nasa ilalim or yung denominator. Yung numerator lang yung titignan mo, which is x minus 2. So, ito lang titignan mo. So, madali lang naman to. So, x minus 2, ayan. Ang gagawin lang natin is dapat maging equal to sa halip na ano. So, ang mangyayari lang yan is papalitan lang natin siya ng pwesto. So, x, kapag transpose natin to, ayun yung term. Pag transpose natin to, automatic, pag negative siya, magiging positive. Pag positive naman siya, magiging negative. So, equals, dahil negative to, magiging siyang positive 2. So, ang x-intercept natin is positive 2. Ngayon naman, yung y-intercept naman yung kunin natin. Para naman sa y-intercept natin is lahat ng mga letters dun or ng x is gagawin nating 0. So, ito ulit yung given. Ang given ulit natin is x minus 2 over x plus 2. Ang mangyayari, yan dalawang x na yan is magiging 0. So, 0 minus 2 over 0 plus 2. Kapag ginawa mo yan, 0 minus 2 equals to negative 2. 0 plus 2 equals positive 2. Ngayon, i-divide na natin to. Negative 2 divided by 2 is equals to negative 1. So, ang y-intercept natin is negative 1. Negative 1. Ngayon naman, kukunin naman natin yung vertical asymptote. Sa vertical asymptote naman, para lang siyang pagkuha ng x-intercept. Pero, sa halip na, okay, bigyan muna natin given x minus 2 over x plus 2. Para lang siyang x-intercept. Pero, ang pinagkaiba niya is, ang titignan naman natin, hindi na yung nasa taas, yung nasa baba na. Hindi na yung numerator, yung denominator na. So, ang mangyayari is, kukunin lang natin itong nasa baba. So, x plus 2 is equal to 0. Itatranspose na natin. Kumbaga, papalitan na natin siya ng pwesto. Ayan. So, x equals to, tulad ng sabi ko, pag positive to, magiging negative. Pag negative naman, magiging positive. So, magiging negative 2. So, ang vertical asymptote natin is negative 2. Teka lang, lagyan na natin ito ng equal sign. Ngayon naman, sa horizontal asymptote natin. Oops, wait lang. Sa horizontal asymptote naman natin, lagay ulit natin yung given dito, x minus 2, the x plus 2. So, anong gagawin natin sa horizontal asymptote? Sa horizontal asymptote naman is, ang dapat kasing tinitignan dito, yung maliit na letter katabi ng x. Kunyari ito, pag walang number yung nasa tabi ng x, ibig sabihin automatic 1 ang value niyan. So, dahil parehas sila, ibig sabihin parehas silang 1. Dahil dyan, ang titignan na natin yung number dito sa harap ng x. Kaso, parehas din silang walang kaharap. So, automatic parehas din yung 1. At dahil doon, dahil nga parehas sila, i-divide na lang sila. So, 1 divided by 1, automatic equals 1.
So, ang horizontal asymptote natin is 1. Yan. So, ni-rewatch ko kasi nang saglit yung video ni sir para lang mag-gets ko. Okay, so ulitin natin tong graph. Do ikakat ko na yung part na yon. So, ngayon na meron na tayong mga values natin which is x-intercept is 2, y-intercept is -1, vertical asymptote is -2, horizontal asymptote is +1. Ngayon, para lang hindi kayo malito sa graph, inaral ko din kanina para din hindi rin ako malito in terms of future, panoorin ko to. So, ang x-intercept natin is ito. Itong pahigang ito. Itong y-intercept naman natin is itong paakyat na to. Ang vertical asymptote naman natin is pahiga. Pahiga siya. Tapos ang horizontal asymptote natin is pataas. Okay, para hindi tayo malito. So, nagawa ko na tong x, y, and y-intercept, pero papakita ko pa rin. So, ang x-intercept natin is +2. So, ito yung x-axis natin. Pag ganito positive, pag ganito negative. So, 1, 2. Ayan, dito yung 2. Itong y-intercept naman natin, itong patayo, -1. So, 0, -1. Pag negative, pababa. Pag positive, pataas. Ito naman sunod, tong vertical asymptote. Nakita ko kasi sa video kanina ni sir na nag-explain siya, nung nag-graph siya. Dito na niya rin nilalagay yung graph. So, 0, -1, -2. Dito, nakalagay ang vertical asymptote natin. Tapos, sunod naman is ang horizontal asymptote natin, which is +1. Okay, so 0, +1. Ayan. So, na-point out na natin yung apat na yan. Anong susunod na gagawin natin? Ngayon, ang susunod na mangyari is yung vertical asymptote, pati yung horizontal asymptote is lalagyan na natin siya nung mark. Yung ginagawa ni sir na parang line siya pero hindi matapos-tapos ganyan. Yan. So, ang vertical asymptote natin is itong -2. Para hindi kayo malito kung gusto nyo, maglagay nyo ng mark. -2. Tapos, +1. Yan, lagyan nyo. Tapos, ang gawin nyo na lang is, ayan, i-mark na natin. Ituloy-tuloy nyo yan. Tuloy-tuloy nyo yan para hindi tayo malito. Yan yung mark natin. Tinin. Tapos, pumili na daw kayo hindi pumili. Yung number daw na pinakamalapit dito sa vertical mark natin, dapat paloob, hindi palabas paloob. Kasi bawal silang tumama or lumagpas dito. So, ito yung -2. Ito naman yung -1. So, ang pipiliin nating number is yung -1 kasi siya yung pinakamalapit. Ngayon naman, na nangyari na yan is isa-substitute natin itong number na pinakamalapit yung asymptote. Tapos, ayun. So, ang equation ulit natin is x minus 2 over x plus 2. So, ang mangyayari dyan ay sa halip na x is isa-substitute natin yung value na pinakamalapit nga sa asymptote na linya. So, -1 minus 2 over -1 plus 2 is equal to -1 minus -2 is -3. -1 plus +2 is equal to +1. Therefore, -3. Tapos ayan, imamark na natin siya. So, ito, ipantay mo dyan ipantay mo. Ito yun, di ba? So, ito, 1, -1 natin. -1, -2, -3. Ulitin natin, check lang natin. -3, -2, negative. Wait lang, double check ko. So, tama nga kasi -1, -2, -3. Ito yun. Tapos, ipantay mo lang sa pinili natin na number. Yan. Tapos, tsaka na natin siya malilinyahan. Wala kasi akong extra dito na color. So, try lang natin yung highlighter kung naha-highlight siya. Ayan. So, pwede natin siyang linyahan.
na natin to. Lo. Eh, di ba? Ayaw niya, eh. So, ilalay na lang natin yan. Dapat malign sila. So, like, tinin. Yarn. Diba? Or pwedeng ganito. Ayan. Ito yung magagraph natin. Ayan. Tinin. Ayan na yung graph natin. So, ayan guys. Yan kung paano solve. Nakuha na natin. Tinin! So, yun lang guys. Sorry if it took so long. Like, I had to study that. I had to re-study that.